In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. This is my only favorite station. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Channel numero 13, Jam Grande. Operasyon, tapos sa pahay ng mga rin sa Comando Brand. Kadali sa motor, gamitin Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Online. Gikan sa lawat balitanan sa Shine Broadcasting News Center. Kini ang Shine Balita. Ug karon, ania ang inyong anchorman. Higala, kumusta maayong sayong kautuhon ka natong tanan? Welcome na usab sa lain natong pagpanaguban ini nga tong programa tulumanon. Ang programa lang sa paghatod sa mga balitang impormasyon nga ngayon natong masayran karong adlaw. Kumusta kamong tanan hinaot nga ana kamos maayong mga panglawas karong mga panahon na mga ka-shine. Ilabay na karon kaya medyo dautan gyud ang lakat sa atong panahon. Medyo aduna kita na tagamtaman nga mga ginagmay nga mga pagpagulan. Amping kamo labi na atong mga driver nga anaan naglawig sa mga kakarsadahan. Amping kitang tanan kaya danlog karon ang mga kakarsadahan mga ka-shine. Mayong udto ka natong tanan, welcome sa makausapa subling ko. Welcome sa atong pagpanaguban ini nga atong programa. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa Shine Broadcasting Online, pinangi sa pagpanguna sa atong station manager Jam Grande, inman usab sa atong admin head Brian Binaloy, kauban usab nato ang atong marketing head si June Dumala, inguman usab sa atong chief reporter nga nanukad dito sa Pampanga si Ma'am Vicky Custodio. Sa makausapa kami may kaguban kaninyo. Ako si Jay Ferulino Gatmin, ang inyong tagapagbalita. O kini ang Shine Balita Nationwide. Live kita karon nga nanukad din sa Barangay Kasisang, Sakops Dakbayan sa Malaybalay. Live po kita makita pinagi sa Facebook. I-search lamang o i-follow Shine Broadcasting Online. Simbayon ta ay atong mga headlines. Simbayon tang maing udto din kang Yeng. Hello Uncle J, pasyagit watching from Queen City of the South, Cebu City. Oy mayong udto din sa atong mga kaigsuonan din nga nagalantaw karon sa Cebu. Din sa Cebu City labi na kang Yeng. Sa iyang mga silingan din sa iyang mga paryente o pamilya, maayong adlaw kaninyong tanan. O ganyan na ang mga nagunang balita ng atong mga headlines karong adlaw. Shine Balita Nationwide. Headlines. Unang headline sa atong balitang lokal.
Duha ka mga individual nga suspek sa pagpayuhot sa illegal nga droga arestado dito sa lungsod sa Maramag. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa ikaduha nga balitang lokal, silo sinungdan sa pagpangtunggab sa bana, patay. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang regional, tulo ka CPP NPA combatants misalikway sa kalihukan. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong ikaduhang balitang regional, basti miuyon sa nahimong panawagan sa mga delivery drivers dito sa Davao. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong ikaduhang balitang national, Vice President Sara Anda moatubang sa NBI, human gibaharan ang Pangulo. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa lain pang headline sa atong balitang international, cargo plane nahagsa sa balay dool sa airport sa Vilnius. Misilaob usa ang patay. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong headline sa atong balitang sports, Gilas Pilipinas opisyal na nga nakasulod sa FIBA Asia Cup 2025. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang showbiz, John Lim nakahimo na og solo flight isip student pilot. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang espesyal, CEO gitaktak ang 99 ka mga empleyado human wala mitambong sa maong meeting. Shine Balita Nationwide Headlines. Mga kasayan, mga kaigsuunan, mao katoy mga headlines sa palamang kadto sa atong mga balita karong adlaw. Adlaw karong nga Miyerkules, pitsa 27 bulan sa Nobyembre tuig 2024. Ang mga dugang detalye atangi sa atong pagbalik. Standby kay hatag sa atos pikas lawak alang sa mga pahinumdum. Bless Panyawan Liniment Oil usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo o guban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayaw na pagduha-duha. Gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bless Panyawan Liniment Oil mapalit sa Shine Broadcasting Studio nga naa mahimutang sa Purok Size, Poblasyon, Damulog, Bukidnon ug sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sa talakayan, isyu at tanong ng mamamayan. Kutbot kay wala silang listahan. Sila kabutar. Ano man hindi maging matarong og lista kanong pag-abot dito wala man niya dire sa master list na dito sa kuminik na aman niya pag-abot dire sa eskwelahan nga listahan wa naman. Serbisyong publiko at balitang totoo, lakas at kaalaman ng mamamayan. Ito ang programa KKK. Kabalita mo sa napapanahon, seguridad at pag-asenso. Kasama mo sa serbisyong publiko, kasangga ng mga inaapi. KKK. Kasama ang nag-iisang ati ng bayan, Jam Grande. Con Ati Jam. KKK. Dito, importante at mahalaga ka. Hinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Purok 8, Poblasyon. Mobile Channel numero 13, Jam Grande. Operasyon. Tapos sa fighting ng mga rin sa Comando Brand. Kadali sa Bacoor Cavite, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Online. Oras alas 11:42 na sa sayong kautuhon. Adunay mga pa-shoutout dire ha. Pa-shoutout ko sa akong self, Sir Uncle J.
nga ang babae nga kusog nga mukaon og bulad og kusgan mayong udto din ha kanimo Ma'am Yeng. Salamat sa imong pag-view ha. Sa katong wala pa naka-follow sa atong page, ang Shine Broadcasting Online, ay search lamang o follow Shine Broadcasting Online sa inyong tagsa-tagsa ka mga Facebook. Maraming salamat Ma'am Yeng sa imong paglantaw. O ganyan ang mga hingpit nga asoy sa atong mga balita. Una sa atong balitang lokal, nasikop sa gilusad nga drug bypass operation sa mga kapulisan ang duha ka mga individual pasado alas 11 sa gabi niadtong adlaw nga Sabado dito sa Purok 6, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Pinaagi sa pagpangulo sa Provincial Drug Enforcement Unit, inubanan sa Maramag Municipal Police Station, arestado ang usa ka 19 anyos ug usa ka 18 anyos nga lalaki. Nakumpiska gikan sa mga suspek ang 11 ka mga pakete sa gituhang drugang shabu nga mukantidad sa kapin 12,000 ka pesos o mutimbang sa 1.86 gramos. Na-recover usab ang usa ka 500 bill nga bypass money, usa ka pitaka ug usa ka aluminum foil. Gikustudiyan na karon sa Maramag Municipal Police Station ang mga dinakpan samtang ginaandam ang kasong atubangon sa mga suspek. Giturn over ngadto sa PNP Bukidnon Provincial Forensic Unit ang mga nakumpiskang ebidensya alang sa mga dugang investigasyon. Sa ikatuwang hanay sa atong balitang lokal, gidala sa tambalanan ang usa ka giilang 48 anyos nga lalaki human gidunggab sa iyang asawa. 41 anyos alas 10:05 at tumilabayng adlaw. Pinitsahan Nobyembre 24 tuig 2024 dito sa Purok 5A, Miranggiran, Quezon, Bukidnon. Sa pagkadawat sa taho, girespondihan sa mga personay sa Quezon Municipal Police Station ang hospital o gikumpirma nga nahitabo kung asa ang biktima gideklarar nga dead on arrival sa iyang attending physician. Pagkahuman miadto ang kapulisan sa balay sa suspetsado kinsa voluntaryo usab nga nitahan o gitugyanan ang pulo ka pulgada nga kutsilyo nga gigamit sa maong krimen. Sa investigasyon, nasayaran nga sa wala pa ang insidente, ang magtiayon adunay init nga panaglalis o gumikan sa bayolente o agresibo nga kinaya sa biktima. Nasumbagan iyang asawa sa makadagang higayon o giluok ang bitiis niini dihang nakadagan ang suspitsado. Paingon sa kusina, nikuha og kutsilyo o gidunggab ang tuong bahin sa atiyan sa iyang bana. Hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gilantaw nga silos may motibo sa insidente sa maong suspitsado kinsa naa karon sa kustodiya sa Quezon Municipal Police Station samtang gitakda ang magutubang sa kasong parisay. Alas 11:46 na ang atong oras. Padayta sa atong mga pagpanaguban. Naka-standby sa pikas linya ang atong kauban reporter, ang atong Mobile Journals. Mobile Journal numero 10, matod pa sa yang headlines. Senator Bong Revilla Jr. ginawaran bilang outstanding senador ng bansa. Aalamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 10. Reporting live, Richard Calvario. Sir Richard, please come in. Ikinatuwa ni Senador Bong Revilla Jr. ang dalawang magkasunod na awards na handog sa kanya ng dalawang grupo o institusyon. Outstanding Senator of the Philippines ang ginawad ng Gawad Filipino Awards kay Senador Bong Revilla Jr. Kasabay nito, ISIA's Distinguished Leader in Public Service. Ang alay naman ang ISIA's Pinnacle Awards 2024. Ang lahat ng pagkilala at parangal ayon sa senador ay alay niya sa taong bayan. Ang balita na ito hatid sa atin ng Bliss Panyawan Lenementoel, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Nationwide. Maraming salamat Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Alas 11:47 ang atong oras. Sa atong regional news, gihikay na ang mga hingtungdang ahensya ang mga dokumento aron na mahatagan sa mga benepisyo gikan sa gobyerno pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ECLIP
ang tulo ka aktibong sakop sa Rebuilding New People's Army o NPA nga naglihok sa Bukidnon. Kinihuman na gisalikway sa maong mga rebelde ang armadong pakigbisog sa CPP o kuna CPP NPA og mibalik sa kagamanan pinagi sa 103rd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10 sa Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Nadawat ni Police Regional Office 10 Director Brigadier General Jason D. Guzman ang taho gikan sa maong PNP unit nga maoy mitahan sila si alias Scorpio, team leader sa JF Malayag, SRC Northern Mindanao Regional Committee alias Tisoy, supply officer og alias John Ray, supply officer nga pulos nagikan sa maong lugar. Dako usab ang tabang sa military sa lugar aron makuha sa hingpit ang mga mitahan nga mga rebelde. Dala sa mga mitahan ang improvised shotgun nga kuyog magasin, shotgun nga walay magasin, 32 caliber revolver, improvised revolver og nagkadayang mga bala og armas. Isayrang daghan sa mga sakop sa CPP-NPA nga mitahan sa gobyerno nga nahatagan sa laing higayon magpakaubi sa normal. Sa lain pang mga balita, naka-standby sa Pikas Linya, Mobile Journal numero 5 nga matod pa sa iyang headlines. Duha ka senior citizen nagkalalis samtang na nag-inom, usa na tigbasan. Sayron tang dugang detalye pinaagi ka nga Mobile Journal numero 5. Brian Binaloy, Bri, please come in. Naabuli itong tigbas sa nagkadayang parte sa kalawasan ng usa ka 78 anyos nga senior citizen human gitigbas sa makadaghan sa iyang kainuman rapod nga lalaking senior citizen pasado alauna sa kadlawon kagahapon adlaw didto sa Alibudon, Upper Purok Size, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Sigon sa report nga nagkalalis ang biktima og ang 64 anyos nga suspek taliwala sa ilang panag-inom hinungdan sa pagtigbas sa suspek sa biktima. Nakahiagaw mo guwaybay nga sabat tinigbasan sa nagkadayang parte sa kalawasan ang biktima kinsa dali usab nga gidala sa balay Tambalanan. Gikataong luwas na ang kahimtang nini samtang gisikop usab sa mga responding barangay tanod ang suspek o gi-turnover ngadto sa kapulisan sa lungsod. Na-recover sa crime scene ang sundang nga gigamit sa suspek sa pagpanigbas samtang ginaandam ang kasong ipasaka batok kaniya. Kini nga balita hatod kanato sa Bliss Panyawan Liniment Oil nanukad diri sa Shine Broadcasting Newsroom, Mobile Journal numero 5, Brian Binaloy para sa Shine Balita Nationwide. Daghang salamat Mobile Journal numero 5, Brian Binaloy. Alas 11:50 atong oras. Sa lain pang hanay sa atong mga balita, sa atong ikaduhang hanay sa atong balitang regional. Miuyon si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa nahimong panawagan sa mga delivery riders na ning syudad nga tanggalon mga business permits isip rekisito sa ilang pagbiyahe. Gani ang gikatagdang amyendahan ang lokal nga ordinansa aron mas sayon ang proseso alang sa riders o ipagi kini sa lokal nga balaod aron mapatuman og husto. Gipasabot sab sa maong mayor nga dili nga ikonsidera ang mga delivery riders isip traditional nga negosyo sama sa sari-sari store, gumikan kasagaran ini walay igo nga kapital o limitado lamang ang kita. Ihulagway sab niini ang papel sa mga riders isip modern day heroes, gumikan sa pagluwas sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa mga katawhan. Sa pikas bahin, wala malikayan nga batikuson sa mayor ang mga politikong mugamit sa maong isyu isip politikal nga armas, ilabi na atol sa eleksyon. Inoon gipasalig niini nga dugay nang naglalihok si Konsehal Suso Brado alang sa pagsulbad sa maong isyu. Sa lain pang hanay sa atong balitang regional, gikatakdang padalhan og sabpina si Vice President Sara Duterte. Human gikonsiderang mastermind sa Department of Justice ang ikaduhang pangulo gumikan sa pagbahad ini sa kinabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos ug House Speaker Martin Romualdez. Sa higayong maunhan matud pa kini sa iyang mga kalaban sa politika, rason nga nag-hire na matud pa kini og mga assassin. Dugang paniini nga nagsugod na matud pa ang ilang investigasyon ay pa man sa gipahigayong preskon atong milabayng adlaw.
Gipanaguro sab niini nga magpadayon ang ilang investigasyon hangtod sa pinakailawom aron sa pag-abkabot sa hustisya. Gihulagway sab niini ang bahad ni Duterte nga seryoso ang usa ka dautan nga pulong. Sa pikas bahin di matud pa baliwlaon ni Vice President Sara Duterte ang gibuhat matud pa kaniya sa House Blue Ribbon Committee atol sa gipahigayong hearing niadtong adlaw nga Lunes. Lain pang report atong pagkadawaton naka-standby sa pikas linya Mobile Journal numero 15. Ayon sa kanyang headlines, pagkain ng shellfish sa 6 na baybayin, bawal muna. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 15 doon sa Naik, Cavite. Floribet Penarejo. Bet, please come in. Dahil sa banta ng red tide, pinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagkain ng shellfish products tulad ng tahong, halaan at talaba na mula sa 6 na baybayin sa bansa. Ito ay makaraang mapatunayan ng BIFAR sa isinagawang water sampling sa mga baybayin ng Dumangqualas Bay sa Zamboanga del Sur, baybayin ng Tungawan, Zamboanga, Sibugay Province, baybayin ng Daram Island sa Sumaraga Island sa Samar, Irong-Irong Bay sa Samar, coastal waters ng Leyte na positibo sa laso ng red tide ang naturang coastal waters. Ayon sa BIFAR, hindi ligtas kainin ang mga shellfish products mula sa nabanggit na baybay. Bukod sa shellfish products, bawal din kainin ang alamang na mula sa naturang mga coastal waters. Gayunman, ang isda, pusit, hipon at alimango na mula sa naturang mga coastal waters ay ligtas kainin basta't linising mabuti bago lutuin. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blas Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus, Cavite, Mobile Journal number 15. Floribet Penarejo nag-uulat para sa Shine Balita News Online Nationwide. Maraming salamat Mobile Journal numero 15 Floribet Penarejo. Sa iba pang mga balita, Vice President Sara Duterte mastermind umano. Aalamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat na ni Ma'am Vicky Custodio, Mobile Journal numero 17. Ma'am Vicky, please go ahead. Sa buong mundo. Inilarawan ng Department of Justice, DOJ, si Vice President Sara Duterte bilang isang self-confessed mastermind matapos siya gumawa ng assassination remark laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa isang press briefing sa palasyo, sinabi ng DOJ Secretary Jess Hermogenes Andres ang pinag-isipang balak na patayin ng Pangulo gaya ng diniklara pag-aami sa sarili at dahil dyan ay naharap sila ngayon sa mga legal na kahiratnan. Idinagdag ng opisyal ng DOJ na si Vice Presidente ay hindi immune sa kaso. Sinabi na maaari siyang sa ilalim sa anumang kriminal at administratibong kaso. Sa kaparehong briefing, inanunsyo din ni DOJ na maglalabas ng sulpena laban kay Duterte kasunod sa kanyang assassination remark laban sa couple at sa speaker. At bago umalis si NBI Santiago sa office, pinahanda ang sulpena at ito ay agarang maiseserve kay BP Sara Duterte. Nang tanungin kung sino at ito ba ang unang pagkakataong magkakain ng sulpena at isang nakaupong Vice Presidente, tanging naisagot na lamang niya ay I think so. Sinabi ni Andres na may pangyarihan ang NBI na mag-issue ng sulpena para humarap sa NBI Vice Presidente. Linaw ng kanyang mga pahayag dahil sa tuwirang sinabi niyang nakuha niya ang serbisyo ng isang asasin sa pagpatay sa Pangulo, unang ginang at kay Speaker ng Kamara. Ito ay hindi tamang paghahayag mula sa isang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Ito ay nabuo matapos mangako ang Pangulo na haharangin niya ang mga kriminal na nagtatangka sa gitna ng mga pahayag ni Duterte na nagbibigay siya ng utos na patayin ang unang mag-asawa na si Romualdez sakaling magtagumpay ang pagtatangka sa kanyang buhay. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Oil, Mobile Journal numero 17. Vicky Custodio para sa Shine Online Balita Nationwide. Maraming salamat Vicky Custodio, Mobile Journal numero 17 dyan sa Pampanga. Padayon sa atong mga pagpanakuban, alas 11:57 ang atong oras.
Sa ato nga balitang internasyonal, patay ang usa ka tripulante sa cargo plane human kini mahagsa sa usa ka balay. Ngog misilaob samtang kini nagkaduol sa pagtugpa sa Vilnius Airport sa Lithuania. Samtang laing tulo ka sakay ang nuluwas diin kapin na kuna diin lakip niini ang piloto. Matod sa mga otoridad nga gawas sa sakay sa eroplano, luwas usab ang 12 ka mga tao nga naasulod sa balay atol sa insidente. Ang kargamento nga eroplano usa ka Swift Air nga eroplano nga nag-operate ubos sa kontrata alang sa DHL, usa sa kumpanya sa logistic. Sa lain pa na to mga balita sa atong balitang paugnat sa kusog. Opisyal na nga muduwa ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 nga ipegayon sa Saudi Arabia sa bulan sa Agosto sunod tuig. Kinihuman gipildit sa New Zealand ang Chinese Taipei sa score nga 81-64 sa home court sa New Zealand. Human sa kapildihan sa Taiwan, isigurado na ang luna sa Pilipinas sa top 2 sa Group B nga mao'y gikinahanglan aron makaabot sa torneo sa bulan sa Agosto. Sa sunod nga tuig nga torneo, ang Gilas gusto nga mulambo sa ilang ikasyang nga pwesto sa FIBA Asia Cup sa Jakarta 2022. Ingon man nga panikamutan sa Gilas Pilipinas nga makuha ang titulo gikan sa Australia, ang defending Asia Cup champion. Apil usab sa FIBA Asia Cup mao ang Japan ug Saudi Arabia isip host country. Alas 11:59 ang atong oras padayon ta sa atong pagpanaguban. Sa atong balitang showbiz. Malipayon nga gipaambit sa aktor nga si Sean Lim ang iyang unang solo flight isip student pilot. Sa iyang social media account nagpost kini og ipaulit og ang iyang unang solo flight water drenching. Naghinam-hinam nga ipaambit sa mga fans ang pipila ka makalingaw nga mga panghitabo sa panahon sa sulo nga paglupad. Gani kay munduman nga niadto lang bulan sa Setyembre, gipahibalos aktor nga nag-enroll siya sa usa ka aviation school. So, kini si Sean Lim, hapit na kini usa ka piloto. Sana all piloto. Kitaan hayar ta mo piloto, gumukat-kat as lubi. Nga na mga kasyahin. Mag-enroll po taan sa kalubinan. Sa ato nga balitang espesyal. Sa ato nga balitang espesyal, CEO kuna Chief Executive Officer. Sakto ba ko sa akong ipang istorya? Usa ka CEO gitaktak ang iyang 99 ka mga empleyado. Human wala mitambong sa meeting. So, kinahanglan giday mo tambong tas meeting ani aron di tataktakon. Gipangtaktak sa usa ka CEO sa United States ang 99 ka mga empleyado niini tungod sa wala pagtambong sa meeting. Diin ang iyang text message kay kailap karon sa usa ka app, diin gi-screenshot pa kini og nabatyagan gayod ang iyang kasuko. Ingon man nga nakakuha kini og libuan ka mga reaksyon og backlash alang sa iyang nahimong aksyon. Matod sa suwat sa CEO nga gihatagan niya og kahigayunan nga muuswag ang ilang kinabuhi ang iyang mga trabahante. Magtrabaho og mulambo apan wala nila kini giseryoso, hinungdan nga sagol na sagmuyo og kasuko ang iyang nabati. So mao lagi na mga kasyahan, kinahanglan kung nay meeting ipatawag, ayo pag pasumangil absent tayo. Muingon-ingon day na ako'y lakuan. Di dahil mga pills meeting. Sama sa nahitabo dito sa Amerika. Sayo na ka 99 ka mga trabahante yang itaktak ha. Kung kay nalain gid siya. Gani man ingon pa siya nga gusto lang siya mutabang sa ilang mga kinabuhi nga muswag. Pero naunsa bang pagkaunsa ang iyang mga trabahante wala man una apil sa meeting. Sayo na 99 kabuk nagunsa ka to sila. Asa ka to sila nang adto ba?
basig nagpahigayon og alsa baso para sa ako kailang. Dili mo appeal meeting, mingon din absent dayon. Kung dili magaling moingon mo absent, moingon pod nga di pod siya ganahan kuno sa magig at atubang sa iyang agalon mo nang mo absent tayo ug nay meeting. Mo na masuko ang agalon, ang atong mga agalon taktakon kita ani kadugayan. Sa Ate Jam kung nay meeting, appeal gid ko. Sige na tay meeting ha. Una-una gid ko. Ay para sa aning balita, taktakon ngay wani appeal meeting. Mga kasayan, mga kiksunan, mao ko to yung mga naglangkob sa atong balita karong adlaw nga Miyerkules. Pizza 27 bulan sa Nobyembre tuig 2024. Waram tayo igong oras, apiki naman tas oras. Pareha sa akong naong, murag apiki na. Waram tayo igong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Daghang salamat sa atong mga viewers. Sa ilabi na usab sa atong mga mobile journals, ang atong mga reporters nga nanukad sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon alang sa paghatod og paglabyog sa ilang mga nakutlo usab ug nahagpat nga mga balita sa ilang tagsa-tagsa ka nahimutangan. Daghang salamat ha mga mobile journals, mga reporters. Sa ngalan na lamang sa kinidipukang pwersa sa Shine Broadcasting Online, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Jam Grande, sa atong admin Brian Binaloy, sa atong chief reporter si Ma'am Vicky Custodio. Hangtod na po sa sunod higayon sa samang taknak sa samang istasyon. Kada buntag dahil mga kasyan, ganina lang kayo wala tayo hinay ang atong internet. Mo nang wala ta nakaprogram ganina, pero kani atong programa ang Shine Balita Nationwide madag buntag ikini alas 5:45 sa buntag. Yan, naapoy hapon, afternoon edition, alas 6 sa gabi. So, karon ta, naka-program ta karong udto kay wala tay internet ganina. Hinay kayo, hinay. Luya kayo. So, daghang salamat sa inyong pagpakikuban. Kita-kita na sa taugma. Mga adlaw. Daghang salamat Malay-Balay, daghang salamat Bukidnon, daghang salamat Pilipinas. Hangtod na pod sa sunod higayon, dalaygon ang Dios nga labawng makagagahom. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Na formative years. Madam Senator, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Channel numero 13, Jam Grande. Operasyon, labot sa panig ng mga rin sa Comando Brand. Kandali sa Bacoor, Cavite, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Online.